At patuloy na ngang lumalakas ang bagyong Opong habang papalapit ito sa kalupaan. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon live mula po dyan sa Pag-asa. Paulo, tanong ng marami, ano ba ang inaasang epekto ng bagyo dito sa Metro Manila, of course? Pinky, posible umanong tamaan ng eyewall ng bagyong Opong itong Metro Manila. Yan ay ayon sa kaninang press briefing dito sa Pag-asa. Ang eyewall ay isa sa mga pinakamatitinding bahagi ng bagyo na nababalot ng mga thunderstorm. Ayon sa Pag-asa, nakadepende yan kung ang cone of probability ay maaring lumapit sa may area na mas malapit sa Metro Manila tulad ng Batangas o Quezon. Pero tumama man yung eyewall na yan o hindi, ramdam pa rin ang matinding pag-ulan dito sa Metro Manila. At kanina nga napag-uusapan, Pinky, ang ilan sa mga posibleng ulanin ay yung southern part ng Metro Manila tulad ng Pasay at Parañaque. Batay naman sa 5 p.m. Bulletin ng Pag-asa, nakataas na ang storm signal number 3 sa Sorsogon at northern portion of Masbate, kabilang ang Ticao at Burias Islands, northern Samar, ang hilagang bahagi ng eastern Samar at ang northern portion ng Samar. Signal number 2 naman sa Batangas, sa ibang area ng Quezon, sa may area din ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, ang nalalabing bahagi ng Masbate, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, ang gitnang bahagi ng Eastern Samar, gayon din sa ilang bahagi ng Leyte at Biliran. Signal number 1 naman, kabilang ang Metro Manila, Rizal, Cavite, ang nalalabing bahagi ng Batangas, Laguna, the rest of Quezon, Occidental Mindoro, gayon din ang mga lalawigan ng La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga at Bulacan. Signal number 1 din sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Dagdag pa ng Pag-asa, sakaling umulan ng malakas ay sa may area ng Central Luzon ay posible umapaw ang Ipodam at maaring madamay ang ilang bayang bahain sa Bulacan tulad ng Kalumpit at Hagonoy. Batay din sa 5 p.m. track ng Pag-asa, Pinky, ay maaari namang mag-move either pahilaga or patimog yung direksyon ng bagyo. So maaari siyang maglandfall either sa may area ng Eastern Samar or Northern Samar o maaari ring pumasok ito sa area ng Sorsogon. Pero may posibilidad, Pinky, na mag-reach into typhoon category ang ngayong severe tropical storm na si Opong. Pero habang papalayo naman ng bagyo, Pinky, ang paya ng mga weather forecasters dito sa Pag-asa ay inaasahan namang gaganda ang panahon pagsapit ng Sabado at Linggo at wala pa silang namamataang posibleng mamuong bagyo sa unang linggo ng Oktubre. Kasi usually naman, Pinky, nagkakaroon din ng monsoon break after ng mga malalakas na bagyo. So far, ang mga areas naman na wala pang pasok na nagdeklara na ay ang Lucena City, public at private. Ngayon din sa ilang lugar sa Metro Manila tulad ng lungsod ng Maynila, ang lungsod ng Marikina, Muntinlupa, Parañaque, Quezon City, Quezon Province at Oriental Mindoro, habang we're also getting reports of suspended trips na rin ng mga bus at mga roro, lalo na yung mga papunta sa area ng Bicol at Eastern Samar. Pinky. And Paolo, baka dun sa mga nagtatanong o nagtataka, meron ng storm signal warnings, at wala pang mga ulan, yan po ay binibigay ng Pag-asa bilang warning in the next 24 to 48 hours, di ba, Paolo? Yes, tama, Pinky. At speaking of, hindi lang yan, actually, Pinky, na-mention mo yung ulan, isa rin sa mga kailangan nating bantayan ay yung hangin at yung mga posibleng storm surge na dala nga nitong si Severe Tropical Storm Opong, Pinky. Maraming salamat, Paulo Barcelon, nag-uulat ng live mula po dyan sa Pag-asa.